Bali, made of bronze po yung face niya at yung kamay. Bali, ang face na to ay simbigat ng 13 tons. Yung kamay naman po ay 11 tons. Wow. Ano yung mga araw na madami talaga yung umakyat dito? Weekends po. Saturday and Sunday talaga. Napupuno ba to? Opo. Halos napupuno dito tapos meron pa pong nakapila sa baba. So sa dinami-dami ng mga bypass road, mga kalsada na ating na-feature dito sa ating channel, ngayon lang tayo nakakita ng bahay na nasa gitna ng kalsada. Ayan, no? So nag-iisang bahay lang po ito dito sa kahabaan nitong ginagawang kalsada. At makikita nyo naman na hindi pa siya ginagalaw o sinisira ng mga gumagawa dito sa bagong daanan. So nandito nga pala tayo sa bagong bypass road na matatagpuan dito sa Cavite. Ito po yung Tagaytay Bypass Road na kung saan kinokonekta na itong kalsada, itong Tagaytay City, itong Mindez at yung Alfonso, Cavite. Yun, so bagamat tapos na yung ilang parte nito, ay makikita po natin kasalukuyan pang ginagawa itong ibang bahagi na itong kalsada. Bagamat under construction pa itong ilang bahagi ng kalsada, taong 2020 naman nang umpisa nitong mabuksan sa mga motorista at nagagamit na to sa ngayon ng mga kababayan nating dumadaan sa bahaging ito ng Cavite. Yan, so malaking tulong na itong kalsada dahil nga sa nakakat na nito yung mahabang travel time kung doon tayo dadaan sa mga nakasanayan na nating ruta. Yan, so mula dito sa bahaging ito ng Tagaytay ay bababa po tayo sa kabilang bahagi netong Luzon kung saan matatagpuan po natin ang isa sa mga dambuhalang struktura na unti-unti nang dinarayo dahil nga sa pambihira nitong taas. Mamaya malalaman nyo po kung ano itong strukturang to at kung paano tayo makakarating dito. Speaking of makakarating, yun, medyo matatagalan tayo kung dito tayo dadaan sa National Highway, doon sa mga pampublikong daanan. Kaya imbis na doon tayo dadaan, mag-expressway tayo para makat natin yung travel time ng ilang minuto at maabot natin, marating natin etong dambuhalang struktura bago sumapit ang tanghali. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, let's go! So hindi pa klaro sa akin kung ano talaga yung buong kwento, bakit hindi pa natatanggal o nagigiba yung bahay na yon. Para sa mga taga rito na alam yung story niyan, bakit ganyan yung nangyari, paki-comment naman po sa baba para maliwanagan yung ating mga viewers kung bakit hanggang sa ngayon andyan pa yung bahay. So mula dun sa taas na itong Taal Caldera, bumaba naman po tayo dito sa bahaging ito ng Batangas kung saan nadaanan po natin yung palikulikong kalsada na nag-uugnay dito sa Batangas at saka Cavite. Yan. So nandito po yung arko, yung nagsisilbing boundary na itong Batangas at saka Cavite sa taas. So hindi lang pala sa Mindanao, hindi lang pala sa Bicol o sa Quezon merong bitukang manok, dito din pala sa bahaging ito ng Taal Caldera. So medyo matarik, medyo sharp yung mga kurbada pero kaya naman ng kahit anong uri ng sasakyan, mapabukyo, single na motor at yung mga four wheels. Sobrang nakaka-relax dito. Sobrang ganda, sarap ng hangin, malapit na magtanghali pero malamig pa din yung simoy ng hangin.
So pag nakalimutan ba? Nakilala niyo ka po yun? Ayan. So may mga subscribers tayo dito. Sir. Ayan, so shoutout po natin yung mga taga Star Tollway. Thank you! Yan, so nakita nyo naman, yung mga kalsadang ating nadaanan, may mga palikuliko at meron din namang maluwag. Yan, dahil nga sa dumaan tayo sa expressway. Yan, so matapos lamang ang halos 2 oras na travel mula dun sa boundary ng Cavite at saka Batangas, narating na po natin etong dulong bahagi. Yan, etong kabilang side ng Luzon, kung saan makikita etong lugar na kung tawagin ay Monte Maria. So dito makikita po natin ang higanteng statwa ng Mama Mary. Dito sa taas, dito po muna tayo nagpark at mayroong pabilog na semento na kung saan pansamantalang nakapark itong mga sasakyan. Sir, ano to sir? Parking area talaga to dito? Hindi po. Kasi yung parking area, saan yun? Doon lang sa baba, sa may arko doon. Sa ngayon, pinapayagan muna mag-park dito. Every weekdays. So, park po muna natin dito itong ating sasakyan. Kasi, i-explore po natin kung ano yung nasa loob na itong higanting struktura. Grabe. Kasama po pala natin si Mac na taga Tagaytay at yung misis niya. Ayun. So nakapunta na sila dito dati pero hindi pa ganito kaganda. Ginagawa pa itong bahaging ito ng Monte Maria. Ayan, so isa po itong private property at kailangan po nating sumunod sa mga rules and regulations netong Monte Maria. 98 meters yung height, oh. Pang-siyam sa buong mundo. So dito nga pala, dahil nga sa alas 12 pa lang ng tanghali, kaya naka-break pa yung tour guide. So maya-maya pa tayo ng alauna, pwedeng umakyat. At sa ngayon, puntahan po muna natin yung kanilang simbahan. So sa kabila na itong gusali, makikita po natin itong paikot na simbahan. Yan, no? Dahil nga sa weekdays, kaya mapapansin po natin na walang ganong tao dito. Yung mga upuan po nila dito ay pang isang tao at sa taas ay meron pang mga upuan. So yung unang 3 palapag ay ito po yung nasasakop na itong simbahan. Habang sa kabila naman ay yung kanilang restaurant. Ayan, so dito nga pala para makaakyat sa taas, dun sa may viewing deck o yung pinakakamay na itong Birheng Maria, kailangan po natin magbayad ng 150 kada tao. Para po yan sa entrance dito tsaka sa tour guide na rin. Kasi kailangan ng tour guide para makaakyat sa taas. Hanggang anong floor po tayo, sir? 17 floor. 17? Si bawal kamay. Wow, 17 floor. Wow,
Grabe, sobrang ganda ng view dito sa taas. Wala pang isang minuto ay narating na rin po natin itong kamay na bahagi na itong higanting rebulto ng Mama Mary. Yan. So dito, matatanaw pa natin na medyo mataas pa yung pinakadulo na itong rebulto. Ayan, at sa taas nito ay merong glass na view deck. Yan. So sa ngayon ay under construction pa at hindi pa pinapayagan yung turista, yung mga turista na pumunta dito. Bali, made of bronze po yung face niya at yung kamay. Bali, ang face na to ay simbigat ng 13 tons. Yung kamay naman po ay 11 tons. Wow. From the ground to the crown po ay 98.1 meters. 322 feet po yun. And then, yung stairs naman ay 420 steps po. From the ground to the ground po yan. Parang umakyat na rin tayo ng bundok. So, etong pinakakamay, ano yung tawag nyo dito? Ito po ay viewing deck. Ano po ba? Kahit maulan, pwede pong puntahan to or may mga weather lang na pwede? Pag maulan ay hindi po. Kasi, syempre, open area po siya. Pag maulan, hindi makakapag-picture. Hindi nyo may enjoy yung view. Yung mga times ba na malakas yung hangin dito sa taas? Meron po, pero safe po siya. Kasi mataas naman po ang nakalagay na bakod. So, safe naman po. Ano yung mga araw na madami talaga yung umakyat dito? Weekends po. Saturday and Sunday talaga. Napupuno ba to? Opo. Halos napupuno dito tapos meron pa pong nakapila sa baba. So dito, sa parteng to ng rebulto, makikita po natin ang napakagandang view. Tanaw etong malaking bahagi ng Batangas. Kasama na yung mga nakatayong planta dito. Dito sa kabila, yung mga isla ng Mindoro at etong Isla Verde. So dito, yung parte ng mainland Luzon. Tanaw din po natin dito kung gaano kadami yung mga barko na dumadaan sa bahaging ito ng katubigan. Yun o. Yung mga passenger boat, yung mga ro-ro vessel, kitang-kita po natin mula dito. Mapapansin po natin na hanggang 17th floor lang itong elevator kasi kung halimbawa nga akyat ka dun sa kabila, sa taas, ibang elevator na yung sasakyan natin. Kaya 3 elevator yung available dito o yung nandito sa rebulto. So dito nga pala, mapapansin po natin yung mga parang bintana na yan. Diyan po banda yung simbahan. Yan, yung 3 palapag na yan, yan po yung nasasakop ng simbahan. Habang sa kabila naman yung kantin. At sa taas, yan, sa may rebulto na part o sa paan na itong rebulto hanggang doon sa ilalim ng kamay, ay dyan daw yung mga kondo, malakondo na kwarto. At sa taas po nito, sa kamay, ay yun po yung pinuntahan natin, yung view deck. Sa taas naman, sa pinaka-tuktok nito, sa may corona, ayun po yung parang control tower sa isang airport. Pero, parang view deck din po siya na available lang o open lang para sa mga VIP na itong Monte Maria. Grabe yung rebulto na to. Isa to sa pinaka mataas na statue o rebulto sa buong mundo. Pang-siyam po ito sa buong mundo. At naunahan po nito o na lamangan po nito yung Statue of Liberty naman sa New York. Dahil nga sa pasok to sa top 10 na pinakamataas na statue sa buong mundo. Kaya eto naman yung pinakamataas na rebulto sa buong Pilipinas. Nasa taas na abot sa megit 98 meters ay ito po yung pinakamataas na rebulto sa ngayon dito sa Pilipinas. Grabe, nakakamangha. Kaya naman, isa to sa mga pinagmamalaki ng Batangas. Isa sa mga bagong tourist attraction na pwedeng puntahan ng mga turista, lalong-lalo na ng mga deboto ngayong paparating na Holy Week.